Yan. For today's videos guys, tayo ay mag-synchronize ng dalawang diesel generator. Yan. So, ang scenario natin, ma-under yung ating DG1. As you can see here, meron tayong RPM 900. Dito makikita yan. Okay. At the same time, yung ating DG2 ay ma-under din. No. So, ang ating gagawin na lang ay isi-synchronize natin siya via automatic. So, pupunta ka lang dito sa 7.0. Okay. Tapos, i-click mo lang yung DG2. Once na umilaw yan, yung ready is, pwede mo na siya i-synchronize. No? So, paano siya mag-indicate na ready? May mga several time na hindi siya nakailaw. Ang kailangan nyo check guys, yung frequency. Kailangan, yung ipapasok natin dito, no? Yung i-connect natin na circuit breaker ng diesel generator is, ito ay slightly higher. As you can see, meron tayong frequency dito na 60.11 at 60.20. Kailangan mas mataas siya ng bahagya para mag-ready itong semi-auto synchronize natin. Okay? Then, ang gagawin nyo, okay, ay i-on nyo to, no? Voltage control. So, lalabas, mag-indicate yung mga numbers niya dito, yung mga voltahe niya, amperahe niya, voltahe, frequency. Then, pwede nyo na siya i-connect. Okay? So, kukonect siya, eventually, at pwede nyo na i-off yung DG2. Wait lang natin. Connect. Okay? Yan. Connect natin. So, yan. Ngayon, yung governor, kailangan natin pataasin. Okay? Para pumantay siya. Okay? Titimplahin lang natin. Yan. 225, 610. Papantayin pa natin. Kasi, paano yung synchronize niya? Same siya ng speed niyan. Halos. Okay? Ating DG1, meron tayong 905.44 RPM. Yung DG2 natin, meron tayong 905.51. So, tingnan natin ulit sa power plant. Raise lang natin. At lower natin. Raise natin dito. Lower lang natin dyan. Alright? So, hanggang magpantay siya. Pwede natin i-off yung semi-auto synchronize. Raise lang natin, lower lang natin yan ang bahagya. Hanggang sa almost sila magka-lapit ng numbers dito in terms of ampere. Raise lang natin, lower lang natin ulit ng bahagya. Yan, okay. So, halos magka-synchronize na sila guys. Ngayon, parehas natin sila i-remove. Punta ka lang dito sa generator control. As you can see, here, may naka-ready. Pero natin siya priority 1, sabay auto. Click mo lang tong prior to, at hindi siya naka-ready. So, babalik ka dito. Kailangan guys, naka-remote siya. No. At, kailangan naka-auto yung preheater, at kailangan naka-auto tong pump control. So, babalik lang tayo ulit, at naka-ready na siya. I-auto mo lang, at dyan mo na makikita na naka-remote yung ating DG1 at DG2. In case na mababa yung load ng barko, kusang pa para itong DG2. Okay? At kusa siyang mag-disconnect. So, ganun ang tamang synchronization.